Buhay ni Daddy! So ayun mga idol at mga kasarino ay kumusta at welcome po ulit sa inyong channel, Daddy Godo Vlogs. And siyempre inantay natin na wala ng tao no, bago tayo mag-vlog kasi last na vlog ko dito ay madaming tao dyan sa may 7-Eleven no. Kaya nagtitinginan sila sa akin so nahihiya ako. And ngayon ay inantay natin no, na medyo gabi na at wala ng tao para at least ay wala na tayong nadidistract kasi ako pagka maraming natingin no. Siyempre hindi naman tayo sikat na vlogger. And ngayon ay mag-share tayo no, para maka-inspired at motivate sa ating business no. Ito yung ating pritong manok business. Ayan. And siyempre ito ay tatas ng ating sari-sari store no. And paano nga ba no, magbibigay tayo ng tips no, paano nga ba magsimula no ng ating, actually marami akong gustong ibahagi no about pritong manok business kasi nga ay ito ay dito ako sa nakapwesto sa pritong manok business. Yung kay Commander naman yung ating sari-sari store no, yung ating wholesale and retail na sari-sari store, yun yung nasa bahay. Kasama ko lang siya kapag Friday at Saturday kasi maraming tao dito, hindi kaya ng isang tao lamang no. Kaya naman hindi rin ako kumuha ng tao talaga na tuloy-tuloy, or hindi pa ako kumuha talaga ng tao dahil nga ay kapag kumuha ako ay tataas yung presyo ng aking manok dahil kukuha ako doon ng siyempre yung pambayad natin sa tao no, at saka sa pwesto, sa kuryente pa. Kaya alalay lang muna ako na hindi muna ako kumukuha ng kasama pa no. So nandun naman yung si Commander kapag Friday Saturday siyempre at araw ng sahuran no, kaya malakas tayo dito, sinasamahan niya ako dito. Pero kung ganito lang ay kayang-kaya naman natin no. Basta makaubos lang tayo ng 15 hanggang 20 pieces ay kikita na tayo dyan ng 2,000 no, per day. So 1,500 hanggang 2,000 no, kasi marami pa tayong additional paninda rito, kasama na yung mga soft drinks, sigarilyo no. And simple ang ating mga sigarilyo ay ayan no, rim dito ang dala natin mga idol at mga kasari no. Ay naubos yan ilang araw lamang. So magsisimula tayo sa kung paano nga ba magsimula ng pritong manok business mga idol at mga kasari. Siyempre napakahalaga yung tips na ito dahil marami ang gustong magkaroon ng pritong manok na tulad nito no. Actually dati ay maliit pa lang itong pwesto natin, yung stall pa lang na maliit dyan sa harapan. And napalago natin ito no, i-vlog natin kung paano tayo lumago at kung paano yung diskarte natin para tayo ay kumita no, 1,500 to 2,000, 3,000 everyday no. So ngayon magsisimula tayo sa kung paano nga ba magsimula ng pritong manok business. Ang unang-una mga idol at mga kasari no, sa pritong manok business, based sa aking experience sa 7 months, 8 months na ako dito sa pritong manok business, kailangan po talaga meron tayong supplier na manok no. Hindi yung paiba-iba yung supplier natin kasi mahirap kumuha ng size ng manok no. And siyempre dapat yung maayos na klase ng manok. Minsan sa palengke makakaranas ka dyan ng hindi maganda na klase ng manok no. So dapat ay sa base of my experience lang ay dapat ay meron tayong supplier ng manok na tuloy-tuloy yung size ng manok and magandang klase ng manok. Kasi dati ako nasa palengke lang ako kumuha, hindi naranasan ko na hindi maganda ang naibi-deliver sa akin no. Kaya naglipat tayo sa may branded na manok na para at least maganda ang hugis ng manok at maganda ang malinis ang manok no. Hindi siya mahirap linisin kasi kapag ma-branded yung kuha natin na manok ay malinis na talaga siya, kunting linis na lang no. Siyempre kailangan ang kalinisan sa unang-una ng pagluto ng manok no, pag ganitong may pritong manok business na yun. And siyempre yung pangalawa mga idol at mga kasari no, ay kailangan yung location naman ng ating pwesto. Nakikita nyo naman sa gilid tayo ng kalsada. And ayan,
So maraming tao talaga, no? Iba advantage ka kasi mga idol at mga kasari kapag maganda ang pwesto mo. Yung medyo hanapin niyo po yung medyo mura lang na pwesto, pero at least nasa tabi ng kalsada. Maraming pwesto kasi na tabi ng kalsada na mahal, no? So wag tayo magmadali na kukuha kagad tayo dahil minsan malulugi tayo diyan dahil pupunta lang sa pwestos, no, sa OPA. And tayo jackpot tayo dito dahil siyempre medyo okay ang ating pwesto and mura lang ang ating OPA dito. Pangatlo mga idol, mga sari, ay paano nga ba maging simula, no, sa Pritong Manok business? Yung mga gamit dapat alamin na natin yon, no? Dapat alamin na natin kung anong mga gagamitin. Napakarami po kasi nga gagamitin mga idol, mga kasari, tulad nitong kaha. Ayan, yung kaha natin. Ayan yung binta natin mga idol. So, nakaayos yan, no? Kasi kakapanood ko lang ng vlog ni Idol yan, Lolel97 vlog. So, ayan, nakaayos yan mga idol. Nakaayos. So, siyempre may piso wifi tayo dito. And, yun, ay dapat yung ating mga gamit, no, ito, at saka yung lagay ng manok. Yung kailangan kasi mga idol, mga sari, unang-una ay komportable ang tao na makita na maayos yung paninda natin, no? Kaya doon yung dadami ang ating customer. And ang importante rin, no, ay yung mga ano natin, mga idol, mga sari, mga yung pwesto natin na yung kumbaga yung maaliwalas siya, no? Kahit maraming tao pero at least maaliwalas siya. Yung baga yung makikita ng tao na maaliwalas, no? Kasi doon yung kung minsan nakikita ko dati nang ako bumibili pa lang sa mga ganito, minsan yung mga nagtitinda yung maraming balbas, tapos hindi masyado malinis yung buhok, tapos ang pananamit, no, hindi naman sa yung inaano ko, pero dapat yung unang-una sa ating nang gagaling yung hygiene, no, yung sarili natin dapat medyo maayos naman. Hindi naman bago yung damit, pero at least maayos naman yung ating kumbaga maaliwalas naman talaga. And siyempre yung pang-apat mga idol at mga kasari, yung pagluluto natin, yung kumbaga yung kung paano natin iluto yung manok, kung paano natin aayusin ng magandang makita ng tao yung presentable yung paninda natin, no? Kailangan maayos ang manok kasi mga idol, mga kasari, ay hindi madaling lutuin. Nasisira yan na ano yan siya, na kumbaga na maguhitan mo lang siya ng konti kapag pinirito mo siya, magkakaroon na siya ng pangit na mukha, no? Masugatan lang siya sa pagluluto, mapangit siya kapag naluto na. So paano nga ba yung pag-umpisa ng Pritong Manok business, no? Tulad nito sa experience ko lang, ay dapat nakahanda po tayo na mapasok mga idol at mga kasari. Unang-una, mainit po ang pagpiprito ng manok. At unang-una dapat tayo ang muna ang tatao, no? Kasi kapag nga, sinabi ko kanina, kapag may tao tayo ay agad-agad mag-additional tayo ng paninda natin, medyo magmahal yan, no? Kasi nga kukunin pa natin yan. Dapat tayo, ako ready akong mapaso, ready akong mapuyat, ready akong mapagod, ready akong magtiyaga, ready akong magsipag, no? Kasi gusto ko itong at aking pinasok na negosyo. Yung kailangan dapat kasi gusto natin yung ating ilang beses ko ito pinabalik-balik, no? Kailangan gusto natin yung ating ginagawa. Gusto natin yung pinasok nating trabaho. Hindi man ito social or sakto lang din or basta't maayos, ay importante ay gusto natin ngayon, no? And sa dami ng aking napapanood dyan sa ating mga kasari, no, sa ating mga kaibigan, kababayan, mga vlogger, no, na tungkol sa Pritong Manok business, nagba-viral yung mga ganito dahil sa sarap, hindi lang, no, kundi yung oras, consistent, yung dapat consistent din tayo, and consistent din yung lasa niya, hindi lang yung
basta lang tayo iprito at maluto lang, no? Basta lang natin ilalagay dyan dahil luto na, no? Kahit may customer na, pag may customer na, kailangan basta luto lang, ibibenta lang natin, no? Kailangan mayroon tayong tinatawag na quality. Hayaan mo siya mag-antay. Mag-antay yan talaga yung customer kapag gusto niyang bumili, no? Hindi basta-basta yung tinatawag natin na business, mga idol, mga sari, no? Kailangan pag-isipan maigi at handa tayo kung ano man yung magiging resulta nito, yung tinatawag natin na pag-grow, no? Yung sa Tagalog, yung pag-angat, no? Dapat handa tayo sa pag-angat, no? Huwag hindi natin naisipin kaagad yung negative. Mas mahalaga kasi na positive tayo, no? Kaagad-agad. Isipin natin na pag nagnegosyo tayo ay positive tayo. Paano maging positive? Paano maging handa? Paano magsimula, no? Ay dapat ganun ang ating mindset, no? Hindi natin inaano yung sarili natin na dapat ganun lang, ganito yan. Hindi, dapat handa tayo na umangat yung ating business, no? Ay gusto natin na umangat siya. So, yun ang pinaka-importante kapag nagsimula pa lang tayo ng negosyo man or pritong manok business, dapat handa tayong umangat, no? Tumitingin-tingin ako, mga idol, distract ako kasi may maraming dumadaan, baka may bumili.